walang pinuprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, 13 personalidad at 3 broadcast network na inirekomendang kasuhan ng fact-finding panel. Pinangalanan na. Pero report ng IARC, pag-aaralan pa ng special legal team. Vice Mayor Isko Moreno na kabilang sa mga pinakakasuhan. Ikinagulat ang rekomendasyon ng fact-finding panel. Reaksyon ng iba pa, alamin. Pangulong Noynoy Aquino bumiyahin na papunta Amerika para sa 7 araw na working visit. Pero Pinoy, mananatiling tagapamahala ng gobyerno. Service charge sa mga kainan, hotel at iba pang establishmento. Ipinanukalang ibaba sa 2%. Ilang negosyante at waiter umalma. Direktiba ng DepEd na bawasan ng homework. Mula Lunes hanggang Huwebes, tinutulan ng ilang estudyante at guro. At 76 na araw bago magpasko, alamin ang mga ipinauusong Christmas decor sa Europa at Asia ngayong taon. Pinangalanan na ang 13 personalidad, pati na 3 TV network na inirekomendang kasuhan ng fact-finding panel kaunay ng August 23 hostage tragedy. Pero kung sino-sino ang tuluyang kakasuhan at ano-ano ang mga isasampa sa kanila, pag-aaralan pa ng special legal team ang report na siya namang re-repasuhin ng Pangulo pagbalik niya mula sa kanyang US trip. Saksi si Lay Alves. Sinooy PNP Chief Jesus Verzosa, ang Nooy MPD Chief Rodolfo Magtibay na nagsilbing ground commander, NCRPO Chief Director Leocadio Santiago, DILG Undersecretary Rico Puno, Manila Mayor Alfredo Lim, Vice Mayor Isko Moreno, MPD Superintendent Orlando Yebra na tumayong negosyador, sinibak na hepe ng MPD SWAT na si Santiago Pascual, mga broadcaster na sina Erwin Tulfo, Mike Rogas, Jake Maderazo, ang mga broadcast network na ABS-CBN, TV5 at GMA7, si Ombudsman Merceditas Gutierrez at Deputy Ombudsman Emilio Gonzales III. Suma total, 13 individual at 3 TV network ang inirekomenda ng Incident Investigation and Review Committee na kasuhan kaugnay sa madugong pagwawakas ng hostage crisis sa Quirino Grandstand noong August 23. Inihayag ni Pangulong Aquino ang nilalaman ng IIRC report bago siya tumulak pa Amerika. This morning, we sent a copy of the report to the Chinese ambassador. Now, I am authorizing the release of the IRC's findings of fact to the public in fulfillment of our administration's commitment to transparency. Sa mga pinakakasuhan ng IIRC, tanging si DILG Undersecretary Rico Puno lang ang miyembro ng gabinete. Malapit sa Pangulo si Puno. Una kong obligasyon sa taong bayan, hindi doon sa friendship, hindi sa kamag-anak, hindi sa kapartido. Ilan sa mga inirekomendang kasuhan ang mga taga-media, pero sa tingin ng Pangulo, wala raw itong epekto sa malayang pamamahayag. Hindi naman sa chilling. Di ba yung tinuturuan naman tayong lahat, meron tayong karapatan, meron rin tayong responsibilidad. Pag meron tayong kalayaan, meron rin naman tayong obligasyon. Pero dahil recommendatory lang ang report, ang pinal na desisyon kung sino-sino ang kakasuhan at kung ano-anong kaso ang isasampa sa mga nabanggit, nasa Pangulo pa rin ang desisyon. Inatasan na niya si Executive Secretary Paquito Ochoa at Presidential Legal Counsel Eduardo de Mesa na pag-aralan ang mga rekomendasyon ng IIRC. As I am now leaving on an important mission, I want to emphasize that I do not want to make decisions regarding such important matters without a thorough review. I will study their findings upon my return and decide accordingly. At ayon sa Pangulo, pwedeng masunod ang lahat ng rekomendasyon ng IIRC pero pwede ring hindi. Umaasa ang Pangulo na makatutulong ang ginawang investigasyon sa paghihilom ng nasugatang relasyon ng Pilipinas at China. I'm hoping that that will be the case. No? I'm hoping that it will restore confidence that we know how to run our country and that we have taken appropriate actions to prevent such tragedies from happening again. Tinukoy sa report ang 8 critical incident. Una ay ang hindi pag-activate ni Mayor Lim ng Crisis Management Committee. Critical din daw na hindi tama ang naging pag-unawa sa demand ng hostage taker. Ikatlo ang pag-ibigay ng sulat sa hostage taker mula sa ombudsman na nauwi sa pagbagsak ng negosasyon. Critical incident din na itinuring ng fact-finding panel ang pag-aresto sa kapatid ng hostage taker na si SPO2 Gregorio Mendoza. Pati na ang pag-alis ni na Mayor Lim at Magtibay sa command post sa isang critical na panahon. Critical incident din ang mabagal at hindi organisadong assault sa hostage taker.
Lumabas din sa report ang ilang detalye. Narinig daw ng photographer na si Danilo Nebril ang hostage taker na may kausap sa cellphone at sinabing, "Tingnan mo ang ginawa mo ngayon. Ako lang mag-isa dito sa grandstand. Ang panalo ko, panalo natin." Ako si Leigh Alves, ang inyong saksi. Labis na may kinabigla ni Manila Vice Mayor Isko Moreno na isa siya sa pinakakasuhan kaugnay ng Manila bus hostage taking. Ang iba pa opisyal na inirekomenda ring kasuhan, nagbigay na rin ng reaksyon sa rekomendasyon ng review panel. Saksi si Rafi Tima. We don't expect this. Laking gulat daw ng Vice Alkalde ng Maynila. Nakabilang siya sa mga inirekomendang kasuhan, bunsod ng madugong pagwawakas ng Manila bus hostage crisis. Sa kasagsagan ng hostage taking noong August 23, personal pang nagtungo si Vice Mayor Isko Moreno sa Office of the Ombudsman para makatulong sa negosasyon. Bagamat ginagalang daw ni Moreno ang report ng IIRC, nagtataka raw siya kung bakit hindi man lang siya personal na sinabihan at sa halip ay sa isang press conference pa niya nalaman na posible siyang kasuhan. Basta ako nire-respeto ko yung IIRC. No? Ginagalang natin yung ginawa nila in spite the fact na ang hindi ko lang maintindihan na tayo nakapagpaligtas ng parte ng siyam na buhay ng hostages. These are, the fact remains, these are 9 lives unharmed and safe. Medyo baka nakalimutan lang nila. Wala naman sa kanyang opisina si Manila Mayor Alfredo Lim. Hindi rin ito sumagot sa tawag ng GMA News. Pero ayon sa ilang tauhan ng Manila City Hall, posible umanong magpatawag ng press conference ang alkalde oras na papag-aralan nito ang buong nilalaman ng IIRC report. Ang dating hepe ng Manila Police District na nagsilbing ground commander noong hostage taking na si Chief Superintendent Rodolfo Magtibay, ipinauubay na raw sa Diyos ang kahinatnan ng rekomendasyon ng IIRC. Ang MPD SWAT naman, hindi raw muna magbibigay ng komento sa pagkakasama sa kanilang dating hepe sa mga inirekomendang kasuhan. Ayon kay Chief Inspector Oliver Navales, ang pumalit sa sinibak na MPD SWAT Chief na si Chief Inspector Santiago Pascual, hihintayin daw muna nilang utos mula sa higher headquarters. Ang lead negotiator at hepe ng MPD Legal Department na si Police Superintendent Orlando Yebra, nakalid ngayon para pagandaan ng bar exams. Sinubukan namin siyang hingan ng reaksyon pero nakapatay ang kanyang cellphone. Si NCRPO Chief Leocado Santiago, itinuturing na bahagi na raw ng kanilang trabaho ang posibilidad na masangkot sa mga kaso. Handa rin daw siyang tumalima sa kautosan ng Pangulo. Gayunman, umaasa pa rin daw siya sa pahayag ng Pangulo. Narerepasuhin pa niya ang mga rekomendasyon ng IIRC. Out of the country naman si dating PNP Chief Jesus Versosa na noong nakarang linggo lang ay opisyal nang nagretiro. Pero ayon sa kanyang tagapagsalita, hihintayin daw nilang magiging pinal na desisyon ng Pangulo. Handa naman daw si Versosa na sagutin ang mga asunto sa tamang lugar. Wala namang opisyal pang pahayag si DILG Undersecretary Rico Puno kaugnay sa rekomendasyon ng IIRC. Hindi rin siya sumasagot sa tawag ng GMA News. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Ayaw munang magbigay ng pahayag ng mga broadcast network sa rekomendasyon ng IIRC na papanugutin sila sa madugong pagwawakas ng hostage crisis. Nagbabala naman ang National Union of Journalists of the Philippines laban sa pagsasampa ng kaso sa mga taga-media. Saksi si Joseph Moro. Isa ang DCXL Radio Mo Network o RMN reporter at anchor na si Michael Roga sa umano'y may pananagutan sa madugong Quirino Grandstand hostage taking noong August 23. Ang isa pa ay ang kanyang kasamaan sa istasyon na si Erwin Tulfo. Bukod sa kanila, ayon kay Justice Secretary Leila de Lima, may pananagutan din daw ang station manager ng DZXL na si Jake Maderaso. Sabi ng RMN, hihintayin daw muna nila ang kompletong detalye ng IRRC report. Saka raw sila sasagot oras na malaman nila mga detalye ng posibleng asunto. May pananagutan din daw ang tatlong malalaking TV stations sa bansa. Yan ay ang ABS-CBN, TV5 at GMA Network. Ayon kay Justice Secretary Leila de Lima, tinawagan namin ng ABS-CBN at TV5 pero wala raw muna silang reaksyon hanggat hindi pa nila nakikita ang kopya ng report. Hindi rin muna magbibigay ng pahayag ang GMA Network hanggat hindi pa nakakatanggap ng IRRC report. Gayunman, bago pa man ilabas ang kanilang ulat, sinsinang pinag-aralan ng GMA News ang mga nararapat gawin para mas mapabuti ang aming pamahayag at serbisyo publiko. Bilang resulta, naglabas na po ang GMA ng mga pagbabago at ilang mas detalyadong panuntunan kaugnay ng pagkakover sa mga sensitibong pangyayari. Pero nagbabala ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP laban sa pagkakaso sa mga taga-media.
Tinanggap na raw ng media ang kanilang mga naging pagkukulang sa coverage at naghahanap na ng mga paraan upang mapabuti ang pagkukover sa mga sensitibong sitwasyon. Pero kung tatapatan daw ito ng kasong kriminal, ay tila naghahanap na lamang daw ang gobyerno ng masisisi sa trahedya. Sabi naman ng Center for Media Freedom and Responsibility, kung kakasuhan daw ng Administrasyong Aquino ang media, tila taliwas daw ito sa sinabi niyang igagalang niya ang press freedom. Kahit nasabihin natin na may mga pagkakamali ang media noong August 23, yung mga pagkakamaling yun ay nasa sa media na para i-correct. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Natuwa naman ang kapatid ni Rolando Mendoza na si SPO2 Gregorio Mendoza sa rekomendasyon ng IIRC. Sa pag-usap sa kanya ni Public Attorney's Office Chief Persida Acosta, sinabi ni Gregorio na nagpapasalamat siya dahil kahit paano ay nakita raw ang katotohanan na sila ay biktima rin. Muli rin niya iginit na wala siyang intensyon na guluhin ang negosasyon noon. Kapwa wala naman reaksyon sina Ombudsman Mercedes Gutierrez at Deputy Ombudsman Emilio Gonzalez III sa pagsasama sa kanila sa listahan ng mga indirekomendang makasuhan. Bago unitang pangunahing demand ni Mendoza ang pagbawi sa utos ng Ombudsman na nagdidismiss sa kanya sa serbisyo.